hindi yung either party. May nakapaloob ba sa rules namin na bawal yun? Hindi po, pagtatrabaho na Hindi, tinatanong ka, may nakapaloob ba sa rules na bawal mag-move kaugnay sa anumang bagay, kaugnay ng impeachment? Wala namang pagbabawal eh. Ngayon kung ang sinasabi mo ay biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa President. Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na inisu, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ang 19th and 20th Congress. Yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa one-year ban na itinatalaga ng saligang batas. Lahat yon habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte. Saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon na convene na rin ng court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Una, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa one-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at sampa ng kaso laban kay VP Sara. Ang sunod na order ay yung summons na sang-ayon sa rules ng impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinagawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, anong masasabi dito sa mga nagsasabing in limbo na daw yung impeachment, unconstitutional, baseless, illegal, ang mga ginawa ninyo kagabi? Karapatan ni Numan ang magpahayag ng kanilang opinyon, ginagalang ko yon. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. At kung walang order ang Supreme Court, sir, either way, you will proceed as you see fit. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na inisu, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO na yun. Sir, yung just on the second point, the second order ninyo, so makakapag-comply na nun 20th Congress. Oo. In the meantime, hindi sila makakapag-comply and walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba?
Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Magjo-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa kung napakinggan yung kahapon dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ng 19th and 20th Congress, yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas, lahat yon habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Sir, what will happen kapag Yes, Sally. reject ng Kamara yung ibinabalik nyo na articles of impeachment? Possible daw ba yung deadlock o wala kayong choice but Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. pero hindi daw trabaho, sir, ng Senado bilang impeachment court para questionin kung dumaan sa tamang proseso yung House. Ito yung trabaho nga daw, o dapat na mag-question yan kung pumali duty Sara na meron nga pending sa Korte Suprema. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin? Ito lang ang pwede niyong banggitin? Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang nating tinatanggap at pinapahintulutan yon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality na anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naaayon sa konstitusyon. Kahapon po nanumpa yung mga senador as senator judges. Apa. You swore to do impartial justice dun sa swear. Yung isa po ba po, West po pwedeng siya mag-move na mag-dismiss ng kaso, hindi yung either party? May nakapaloob ba sa rules namin na bawal yun? Hindi po, pwede trabaho na Hindi, tinatanong ka, may nakapaloob ba sa rules na bawal mag-move kaugnay sa anumang bagay kaugnay ng impeachment? Wala namang pagbabawal eh. Pero appropriate. Hindi para sa akin husgahan yon dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, questionin nyo. Yung ayaw sa nasasakdal, walang question? Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice, ang pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila.
Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko, halal ng bayan, at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. Ang SP, nag-decision po yung impeachment court ng hindi nadidinig o hindi man lang pa nare-recognize yung prosecution and both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi. Hindi naman kami nagpasya eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, parang yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumite sa amin. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayunpaman, dun sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. SP, question lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules. Kasi nga, dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, and gano'n na lang ba palagi, SP, pag may motion, parang yung rule kasi, SP, dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court. Sabi kagabi. yan ng isa sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. Karapatan nilang sabihin yon. Pero wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yun. Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihin, ito lamang ang pwede nyong sabihin, ito bawal nyong sabihin. Hindi pa naman natin alam eh, baka may magmotion dyan. I move to convict the Vice President. Pwede nilang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba? Si Senator Tolentino, na sinabing, iklian na bilisan na natin to, pumili tayo kung alin lang sa 7, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, hindi niya na pinursige yung resolusyong yon at pinagbotohan yung resolusyong yon. Subalit, walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung mosyong yon. Pagbobotohan lang din namin yun. Pero SP, ano pong makakapigil doon sa any members of the court na alam naman natin na may ilang membro yung impeachment court na maka-Duterte, kaya hence called Duterte Block, na parang iabogado o gawin kung ano yung gusto ng VP. Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Wala na Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso. Ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, na mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito, ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court
utusan na nasasakdal na magbayad, magsoli, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. Sir, Yung mamayang session po, yung mamayang session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. O Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina, hindi niya na pinursige yon at isinantabi na yon. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang moson ng isa o dalawa lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yon? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Meron po. Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya. Finish or not finish, pass your paper. May provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya? Finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-o-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hannah po from BNC. Right here at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Nakatago Sir, ka naman. did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No. Ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court kaugnay sa issue, yun yata ang tanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado ang aking pananaw kaugnay dyan. Yes, na yan and- ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi Sir, parang nauna yata ako nagsalita kaugnay niyan. Okay. Sir, there's a political source that said you have a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming priority measures na binanggit ko nung nag-session uli kami nung June 2. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita, at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ng session. Nandyan na rin lang naman tayo sa paksang yan. Sana isingit nyo na rin. Lahat yon na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa BICAM ngayon, yung nuclear bill na nasa BICAM din ngayon, yung judicial fiscal autonomy bill na nasa BICAM din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya, at panghuli, ang right of way na nasa BICAM din ngayon. So would you say, sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled? Because, of course, from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito? Hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin kung nagbago nga ba yun o hindi. So, Ang napanood ko lamang ay yung sinabi ng Pangulo na hindi naman daw talaga siya sang-ayon sa impeachment. Sa interview niya ilang linggo ang nakakaraan. Kay Congressman Sandro, nag-uusap kami, nagte-text kami, pero tungkol din doon sa mga panukalang batas na hinahabol namin itong mga huling araw ng sesyon. Sir, papatanong, ano daw yung explanation ng boto nyo? Ba't bumoto kayo in favor dun sa motion to remand o to return? Pinapaliwanag ko na ilang ulit. Yung posisyon ko, hindi ba, nasa talumpati ko yun nung Lunes. Kaugnay ng matagal na pagkakaupo ng Kamara dito sa impeachment complaint, tinalakay ko na rin sa aking talumpati nung Lunes. Kung tatawid nga ba ito o hindi, at na hindi pwedeng i-bind ng 19th
House ang 20th House, tulad ng hindi pwedeng i-bind ng 19th Senate ang 20th Senate. Kaya kinakailangan i-confirm, i-reaffirm ng Kamara at ng Senado ang lahat ng pinagpapasahan ngayon ng Kamara din at ng Senado. Nabanggit ko na lahat yan nung Lunes nung nagtalumpati ako nung pinagdebatihan ng ilang bagay kaugnay sa impeachment. Kaya minabuti kong hindi na ulitin pa muli yun dahil court of record ang impeachment court. Of record din, may journal ang Senate. Nakalagay din yun sa talaan. Hindi ako nagtuturo kung sino. Sila yung nangagaw ng mic sa'yo. Sir, clarification lang po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? Meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung siguro hindi rin panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon without dismissing, without terminating. So the impeachment court retains its jurisdiction. To my mind, that's why we issued summons. How can we issue summons if we do not have jurisdiction? And remember, the order issuing summons came after the vote. I think this is quite clear, even to young lawyers or young law students. Sir, po mismo nagsabi na practically dismissed na yun. Ulitin ko, kada individual na member, nakita nyo naman kahapon, kahit nakalagay, without dismissing, without terminating, yung mga bumoto laban doon, ang tingin pa rin, dismiss. So kung ang tingin naman sa kabila ay hindi, again, hindi makokontrol ng presiding officer yung pananaw ng bawat isa. Dahil each senator judge is free to discuss and talk about what they want to talk about. That is especially true when it comes to trial. Malaya silang pwede magsalita, magtanong, magbigay ng manifestasyon, dagdag dun sa mga tanong at manifestasyon ng mga abogado ng magkabilang partido. Sir? Ano po? So sir, status po ng impeachment court now, yung status po niya, it's not on hold. It has been constituted and convened. Pero Now we are awaiting compliance from the parties on the part of Vice President Sara to submit her answer, on the part of the prosecutors to submit their reply if they should so decide, and to comply with the orders of the court regarding compliance with a 1-year ban and a resolution from the 20th Congress while we're awaiting the resumption of session in the 20th Congress. ano po pwedeng gawin SP ng impeachment court? Anong actions are the impeachment court allowed to take while waiting po bago dun Wala. meet yung condition? Wala. Dahil kinokonsiderang prejudicial ito ayon sa diskusyon kahapon, yung order sa Kamara. Pangalawa, matatapos na nga. Uy, paulit-ulit na to. Matatapos na nga ang authority ng prosecutors, ng congressman. Hanggang June 30 na lang sila. So gustuhin man namin, wala kaming pwedeng gawin dahil walang representasyon ang prosecution. That will only come once Congress resumes session in the 20th Congress, maghalal sila ng prosecutor at sabihin nila na interesado pa kaming ipursige ang kasong ito. Bilang dagdag na impormasyon, hindi ito imbento o katang-isip dahil ginawa na ito ng Kamara at mga prosecutor nung panahon ni dating Pangulong Estrada. Dahil natanggal na siya dahil sa EDSA sa pamamagitan ng di umano constructive dismissal, kung naalala nyo, hindi na sila nagpakita sa Senado at ayaw na nila ipursige ang kaso. So siguro, parehong kongreso yun ha. So siguro naman, may basehan at karapatan ng Senado. Tanungin ang papasok na kongreso. Gusto pa ba nyo at interesado pa ba kayo? Dahil yung gumawa nito ay yung nagdaang kongreso. And again, the 19th House cannot bind the 20th House. Sir, Congress ay resolution. Yes, it can be by resolution or it can be by a manifestation or any pleading to be filed by the prosecutors
in the impeachment court. Sir, si Ate Myla lang. July 30, 29. Hindi ako may kasalanan yan. Ano? Papilas na po talaga. The earliest they can do that is July 29. Well, it depends how long it will take them to organize the House. That is beyond me. Ibig sabihin, di ba? July 28, morning session, election of Speaker, election of Senate President, informing the President that the House and the Senate is ready to receive him and listen to his State of the Nation address, which will be held at 3 or 4 p.m. It would depend. Hindi ba? So yung buong araw ng July 28, walang magaganap na trabaho doon. July 29, dahil may bago ng speaker o parehong speaker, magsisimula na sila mag-organize ng mga committee. Kabilang na ron ang paghalal ng mga deputy speaker, majority floor leader, chairman ng mga komite, kabilang ang chairman ng Justice Committee. At sa parte ng Justice Committee, i-organize naman ngayon nila yung panel of prosecutors. Ang paghalal ng panel of prosecutors para sa akin ay hudyat o senyal na interesado pa rin sila na ipursige ang impeachment complaint na ito. So pwedeng yon ang isang paraan. Pangalawang paraan ay resolusyon na pirmado ng mga miyembro ng Kamara na higit sa 1/3 nito o mga prosecutors ay imamanifest sa Kamara at sa Senado bilang impeachment court na interesado pa talaga silang ipursige ito sa pamamagitan ng isang pleading. Myla again. Si Myla mo. Baka magtampo Hindi na. naman nasagot na rin naman. Hindi. Pero sir, yung Yes, ma'am. yun pa sir, ini-expect nyo sir na may bagong composition na ngayon 20th, meron kayong sinabing mga paraan kung pwedeng gawin. Pero do you expect na hindi siya magti-trigger ng another filing ng impeachment? Kasi syempre hingi nila na bagong composition kami, we want to also hear muna yung yung impeachment ulit. Do we expect na ganun-ganun lang Sino? kabilis? Na pipirma lang sila, magkukumpo. House ba pinag-uusapan natin ng Senado? House, sir. Do you expect na ganun, sir, kabilis yung proseso? Walang Hindi ko alam. Hindi tulad nila. Ayaw kong pakialaman yung proseso nila bilang senador. Kaya tinatanong namin ito at may hinihiling kaming impormasyon ay dahil impeachment court na kami. Pero lahat ng ginawa nila noon, wala naman akong sinabi eh. So, kung paano nila gagawin, kailan nila gagawin, matapos makonvene ang 20th Congress, nasa sa kanila yan. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, una, hindi pwedeng i-bind nga ng 19th Senate, ang 20th Senate, at hindi ko alam kung kailan sila magsasubmit ng compliance. So, ang nilagay na lang namin na kautusan kahapon, in consultation with the minority leader, who's also a lawyer, na bar top notcher. Sabi ko, paano gagawin? Anong maganda? Sabi niya, to a date to be set by the presiding officer kasi hindi pa naman talaga namin alam kung anong mangyayari sa 20th Congress. Pero last follow-up lang, sir. Yes, ma'am. Sa order niyo, sir, parang lumalabas na stand na, sir, ng impeachment court na talagang since 18 yung bumoto doon, na talagang pwedeng tumawid, nire-recognize dapat ng 20th Congress yung impeachment court. Iyon ang posisyon ko, oo. Hindi, the fact, sir, na majority na, sir, yung bumuo. Ibig sabihin, stand na, sir, ng buong court. Ulitin ko, kaya ko lamang magsalita para sa aking sarili at bilang presiding officer. Iyon ang posisyon ko, iyon ang epekto nun sa pananaw ko. At ayon mismo sa ilang mga batikang abogado, kabilang na si, kung hindi ako nagkakamali, Justice at Concom Delegate Ascuna, iyon ang nakikita niyang epekto din nun. Pero ulitin ko, ito ang pananaw namin. Maraming mga papasok pa lamang ng 20th Congress na iba't iba ang pananaw. Papakinggan namin sila pagdating ng resumption ng sesyon sa 20th Congress. So SP, magko-convene lang ang impeachment court. Yung pagko-convene ulit ng impeachment court, magdedepende sa Kamara. Pag nagsumite ng compliance, oo. Maliban na lang. Kung sa 20th Congress, mag-convene ang impeachment court, bawiin itong ginawa ng impeachment court na ito, mag-set ng trial date, at gawin ang ibang bagay na gusto nilang gawin. Kaya ginawang presiding officer will set. Kasi kung isa-set lang naman yung date matapos nilang magsumite ng compliance, hindi na kailangan mag-convene at mag-robe. Presiding officer na lang, based on consultation, iset yung date. Kasi wala namang gagawin eh. Wala nang change costume, di ba?
isa-set na lang dapat ng presiding officer. Yun yung logic sa likod ng ang presiding officer ang magse-set. So, yung update lang dun sa compliance na binabanggit nyo, kung nai-serve na ba at tinanggap na ng office ni VP Sara yung... Alam ko, inutusan ko na ang Sergeant at Arms na i-serve personally yung 2 order na yan kay Vice President Sara bilang nasasakdal at sa House Prosecutors bilang prosecutors. At gayon din, sa Kamara para pagbigay alam sa kanila na wala nang mangyayaring presentasyon mamayang hapon. We sent an advanced email copy last night, a little past midnight. But it'll be served personally on them this morning. Sir, so paano mamaya puro signature, graduation na lang mamaya? Mamaya, valedictory ng mga miyembro. Dapat nga, kahapon yon dahil ngayon dapat yung impeachment, hindi ba? Kaya in-schedule ko kahapon, nasa agenda yon. At saka yung mga bicameral conference committee reports na sana makahabol pa. As they come, we will ratify them in between the valedictory speeches of the graduating and finishing senators. Sir, may pataasa ba yung wage hike? Pinapa-adapt yun sa House. Ano mag-aasap kayo? Kahapon, ang sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM. Sabi nila, gusto ro nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo, thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang doon sa pinasa nilang 200. At sinabi ko rin sa kanila kahapon, talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Mahigit 1 taon nilang inupuan ito. Tapos bigla ngayon sila yung gigil na gigil at nagmamadali. May proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung version ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At at sa parte ng Senado, ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganito kataas na halaga. So, sir, walang mangyayaring BICAM? You refuse na BICAM, sir? It's not that I refuse. They sent it to us yesterday. Nag-form kami ng BICAM kagabi dahil may impeachment kami. Buong umaga ngayon hanggang hapon mamaya ay may CA kami. May humigit kumulang 100 pa yata at 20 opisyal na nominado at appointed ang kailangan namin i-confirm. Paumanhin sa Kamara pero mahigit 300 sila. Kami 23 na ginagawa ang parehong trabahong ginagawa nila. So hanggat maaari sana, mas bigyan nila kami ng mahabang panahon dahil sila ay mas marami naman na nagtatrabaho sa parehong proseso ng legislasyon. Pero SK, may info kayo kung available ang House ni adapt yung Senate version? Yun ang sinabi nila sa akin kahapon. Pero gusto pa rin nila mag-BICAM kaya hindi ko maunawaan. Bakit magba-BICAM kung... ibig sabihin, hindi sila sang-ayon. Again, akala ko ba sang-ayon sila? So, sino ba talagang nagdidikta at nagkukumpas at nagsasabi ng posisyon? O so kung sinasabi mong hinahagil sa ganyan, ibig sabihin, wala silang balak i-adapt yun. So, kapag hindi na-adapt, malabo na, sir. Wala kaming oras para gawin yun. Ulitin ko ayan na naman Bakit ba kung kailan huli, biglang sasabihin, dinedelay namin at wala kaming oras para i-adapt yun, kapapadala lang nila. Kung pinadala sana nila, bago kami nag-adjourn noon pa, mas madali-daling pag-usapan yan at mapag-aralan. Mahirap kasi, minsan, kung ang intensyon ay hindi lang naman talaga magpasa ng makabuluhang batas, pero magpaasa ng walang pag-aaral sa mga sensitibong bagay na maaaring makaapekto sa ating ekonomiya, na siguro naman dapat nalalaman nila yan bilang mature dapat na mga leader ng ating bansa. SP, sorry. Yung certification po ba of non-forum shopping, is that a requirement po? Para In the rules of court, it is. SP, sorry, balik. Ito ay
Hindi ito certificate of non-forum sapiens. Sinabi ni Senator Judge Cayetano kahapon, ito'y parang ganon na nire-require ng korte sa mga litigants. So ni-require ng korte kahapon na mag-certify kayo na hindi ninyo nilabag yung 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas. Sir, certify meaning letter sent to the impeachment court? Na pinapaliwanag nila, pleading na tayo kasi impeachment court na to eh. Sinecertify nila na hindi at anong sabi ng mga senator judges? Kahit yung mga bumoto laban dito. SP, ano po? Hindi natin pwede pagpasahan to. Dahil wala tayong hawak. We cannot take judicial notice of it. We need information from the House. You saw what happened on the floor. The original motion to dismiss evolved and developed. So, ganun ba? Kailangan ng impormasyon? O di sige, kunin natin yung impormasyon sa House. Hindi nyo nga ba nilabag ito? Now, there is no position taken na nilabag. Contrary to what some of the members are saying, that we decided on this, that we cannot say it's unconstitutional. We're not saying it's unconstitutional. In fact, we're asking them. And the information will come in the form of pleading. Yes. Yes, a compliance. Pero yung communication that they will pursue resolution. It can all... Ulitin ko, ayokong diktahan. Pero, hindi, ayokong diktahan. Pero magpapasa sila ng resolusyon at i-quote at ito'y opinion ko bilang abogado, ha? Hindi ko sila dinidiktahan. Sa tingin ko, ang dapat nilang gawin, magpasa sila ng resolusyon at yung resolusyong yon ipaloob nila sa isang compliance na pleading na isasubmit nila sa impeachment court. Hindi nila isusumite yung resolusyon mismo sa impeachment court. Ulitin ko, impeachment court na tayo. Lahat ng mga submission, ang tawag ay pleading, may title, may case number. So, hindi yung ordinaryong resolusyong ipapastamp receive lang. Everything should be coursed through a pleading already once it pertains to the court. SP, that would have been determined and discussed during the trial proper. Which one? Yun, kung meron bang violation dun sa 1-year ban. Certification. I-discuss, hindi, compliance lang yun. Natupad na nila yun kung magsumiti sila. Ngayon, kung may senator judge na magtatanong, kaugnay nun, pagdating ng 20th Congress, hindi ko na kayang i-predict yun. Pero nag-comply na sila, baka naman tapos na yun doon. Di ba? Sandali lang, please. Sir, sorry. Speaking of the pleading, sir, ano naman po yung pananaw niyo, sir, good morning, doon sa mga nagsasabi po na nakaka-delay daw po itong naging pag-return kasi nagdadagdag po ng pleadings, humahaba po yung proseso sana na ginugugol na lang po dapat for the trial, sir. For the nth time. For the nth time, the most we could do during the 19th Congress, before Congress adjourns, and before the 19th Congress ends, is to issue summons. We've done that. And okay, Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution, pero ano naman ngayon, akala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito trabaho nila. Pero, paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakarecess kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Dahil baka mamaya, si Senator Bato ay bahagi pa rin, si Senator Cayetano ay bahagi pa rin ng 20th Congress. Kung hindi namin to ginawa ngayon, paano pag ginawa nila yan pagpasok ng 20th Congress Impeachment Court? Doon pala magsisimula yan? Hindi ba magandang nasimula na yan ngayon at baka matapos na rin yan ngayon at matuldukan na ngayon? So, asan yung delay? Ulitin ko isa lamang ang pwede naming magawa, mag-issue ng summons. Nagawa namin yun. May dagdag pa nga eh. At saka, isa pa, dapat ngayong araw yung namin gagawin yun, di ba? Di ba dapat ngayong araw namin gagawin yung pag-convene, pag-issue ng summons, ngayong araw namin gagawin, lahat to. Nagawa na nga kahapon eh. May kasabihan tayo, yung bulag minsan mas madali pang makakita kaysa sa nagbubulag-bulagan. At yung bingi mas madali pang makarinig kaysa sa nagbibingi-bingihan. Klaro ang ginawa ng Senado nitong mga nagdaang araw. Binabanggit nyo, di ba? Tungkol sa bulag o... Kung
kung hindi nga gusto yon ng impeachment court ng 20th Congress, and yet the impeachment court of the 19th Congress, tinali yun na yung kamay ng impeachment Hindi. court ng 20th Congress. Paano kung gusto rin nila yun? Paano kung ayaw? Eh di pagpapasahan nyo ng 20th Congress, hindi namin sila pwedeng itali. Ulitin ko pag sinabi ng 20th Congress, kunwari, ayaw magsumite ng Kamara nung hinihiling na resolusyon. Ayaw. Pagdating na impeachment court ng 20th Congress, sasabihin nila, hindi naman talaga kailangan yan. I move na magpatuloy tayo ng kahit hindi tayo pinansin, kahit hindi tayo sinunod, kahit hindi ginalang yung impeachment court. Pagbabotohan namin. Kung sino may mayoryang boto, siya masusunod. Paano pag hindi namin ginawa to? At pagdating ng 20th Congress, tulad ng sinabi ko, nandun pa naman si Senator Judges Bato and Cayetano. Doon pa lang nila ginawa to. Pagbobotohan, kung manalo, iintayin namin uli. Hindi ba nakatipid nga ng oras na ngayon, naitanong na lahat to, naipukol na lahat to, mabibigyan na sila ng pagkakataon na masolusyonan at maresolbahan ito bago pa man at habang naghihintay kami ng 20th Congress. Is it also possible na yung impeachment Alam kong court... patapos na to pagpapunta na tayo sa building eh. Pero Wala pa, parang sir. wala pa Mamaya. tayo. Mamaya po. Huwag kang magalala, hindi tayo abot dun sa pangilan. Hindi ko na alam. Sir, possible po ba na yung impeachment court ng 20th Congress, piliin nila na, okay, magantay na lang tayo forever until isubmit nila yung mga hinihingi natin ng mga resolutions? Hindi ko, again, in the realm of possibilities, everything is possible. A hypothetical question like that is possible, but please don't quote me na mangyayari yun. Lahat naman yan posible, pero hindi ko kayang i-predict kung yan nga ang mangyayari o gagawin. Kung ano man ang sasabihin nila, kung ano man ang mangyayari, dadaan sa motion yan at pagbobotohan yan. Hindi ba yan ang palagi kong sinasabi? At least nakita nyo, sa Senado man o sa impeachment court, na lahat yon dadaan sa botohan. Nung una, hindi ba may agam-agam kayo, so pwede bang pagbotohan na hindi sumunod sa salikang batas? Wala namang ganung boto, hindi ba? Pero anumang motion, anumang kahilingan at kagustuhan, pagbobotohan. Kahit na nung sa kaso na sa sitwasyon ni Senator Risa, nag-move, hindi ba, para sumumpa ang impeachment court judges, si Senator Pimentel. Tumayo si Senator Ontiveros, hindi pwedeng pagbotohan to. Nag-move yung minority leader niya, sabi niya, lahat to pinagbobotohan. Lahat to'y dadaan sa botohan. Everything must be settled through a vote because we are a collegial and deliberative body. Sir, may precedent ba yung pag-remand? Kasi yung sinasabi ni Senator Lisa Capo, it's never found in the rules, wala yung ganyan, walang wording na return. Pero may Pang-apat na impeachment complaint lamang ito na natuloy sa Senado. Hindi ganun kayaman ang President's kaugnay nito. But Senator Ontiveros should remember that the impeachment court is sui generis. We are a class of its own. The impeachment court is a class of its own. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Na hindi ba nagawa pa noon, ibig sabihin, bawal at mali. Di ko ano yung buhay ng mga primitibong tao, yung parang ng buhay natin ngayon dahil walang bagong pwedeng gawin o magawa. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Sir, yung bang naging result ng botohan kagabi, preview na ba yun ng posibleng maging botohan pagdating doon sa impeachment case? Hindi ako nakahandang sabihin yun. Dahil ang pinagbotohan namin ay yung motion lamang ni Senator Cayetano at hindi tungkol, Senator Cayetano Alan, dalawa nga pala, at hindi yung kung guilty or not guilty, kung may ginawa bang mali o wala ang nasasakdal. Malayo at hindi pa tayo daarting doon. Yung Sir? nasettle daw kagabi, hindi lang yung motion ni Senator Alan. Pero yung botohan sa Senate leadership in the 30th Congress. Hindi ko rin nakikita yon dahil
yung bumoto laban at pabor sa motion kahapon ay mega graduate at hindi naman naabot ng 20th Congress. So, tumawid sa magkabilang panig ng motion yon. So, hindi ko rin nakikitang hindi ko rin nakikitang sumasalamin yon sa magiging botohan sa pagpili ng Senate President. So, sir, ang sitwasyon ngayon, nandun yung uncertainty kung magkakaroon pa ng impeachment. Sino? Ulitin ko. Yung bulag, mas madaling makakita sa nagbubulag-bulagan. Nag-issue na kami ng summons, inihintay namin kung may duda pa sa talinlangan. Wala na siguro ako masasabi para pawiin yung duda at pag-aalang-alang na yun. Kailangan na lamang niyang gawin ay intent. Sa lahat ng ingay, sa lahat ng panahon na ginugol, kaugnay sa isyong ito, tumalima at ginawa naman namin kung ano yung sinabi namin gagawin namin. Na ang talaman ng ilang araw o ilang oras sa dulo, wala namang epektong masama sa magkabilang panig ng impeachment process na ito. Walang nasaktan, walang nabenepisyohan. Siguro ko magandang pamantayan kung patas nga ba, kung tumatalima nga ba sa hustisya ang gawain ng isang korte, partikular ang impeachment court, ay kung ang magkabilang panig ay may rason para sumaya, may rason para malungkot. Hindi yung isang panig lang yung palaging masaya o malungkot. Ganyan naman kasi talaga ang paglilitis. Kung sino ang tama, kung ano ang tama sa aming pananaw at legal, yon ang dapat katigan ng korte. Sino man ang mapaboran, sino man ang masaktan o matamaan. Someone was raising his... Yes, sir. Sir, susugan ko lang yun, sir. With the recent development sa impeachment trial, kayo as a presiding officer, masaya ba kayo doon sa naging resulta dito sa opening salvo na ito? Confident ba kayo na if ever questionin ito, yung legality nito ay tatayo at kayang panindigan ng impeachment court? Una, hindi ako masaya dahil hindi pala ako pwedeng mag-bathroom break dahil hindi pala pwedeng umupo ang pro tem. Wala nga palang pro tem sa impeachment court. Wag naman diaper, grabe ka naman. Pwede namang mag-suspend lang sandali. Hindi ako masaya o malungkot para sa akin. Nagawa namin yung aming trabaho ng matiwasay, maayos at susog sang-ayon sa proseso. Bagaman mataas ang emosyon, nalampasan pa rin namin yon. Tulad ng mga nagdaang mga issue na nalampasan din naman ng Senado na mataas din ang emosyon. Umaasa ko na magpapatuloy yon. Bagaman magkakaiba kami ng pananaw, bagaman hindi kami nagkakasundo sa marami o sa ilan o sa isang bagay, lahat yun ay napag-uusapan at sa dulo, pinagbobotohan. Natuwa din ako dahil ginalang ng bawat miyembro ang posisyon ng kada miyembro din bagaman kabaliktaran yun ng kanyang paniniwala mula sa dibdib niya at kaibuturan ng kanyang puso. Ginalang pa rin yan. Ika nga ni Voltaire, hindi ba? I may not agree with what you are saying, but I will always defend to the death. You're right to say it. SP, kasama kayo doon sa tatawid sa 20th Congress. Kapag tawid po dito, kabilang ba kayo doon sa magpupush talaga para i-prioritize itong pagdinig na ito ng impeachment trial? And then, mayroon ba tayong tinitingnan na timetable po pagdating dito? Thank you. Ang nasa isip ko, subject to the approval of the court, hindi ba kung maalala nyo sa pag-uusap natin nun, para magawa pa rin ng Senado ang kanyang trabaho, mas pipiliin ko kung ako lamang, saga ng akin, pero subject to confirmation by the court in the 20th Congress, na umaga ang impeachment trial mula alas 8, huwag na kayo magreklamo, sasabihin ko na nga, hanggang alas 2 o alas 3, para mas mahaba yung oras na magsama-sama tayo dito. Tapos, alas 3, sesyon ng Senado. Totoo din. Thank you. Hindi, sinasabi ko lang, kung ako ang tatanungin, para magawa pa rin namin yung trabaho namin. Tandaan nyo, nagsisimula pa lamang ang kongreso nito. So, yung mga bill ay kailangan dinggin sa komite bago makarating sa plenaryo. Sa totoo lang, mas importante ang komite sa mga unang linggo at buwan ng Senado dahil wala namang makakarating sa plenaryo kung walang komite na nagfa-function.
Pero hindi naman pwede na hindi kami pumukpok ng martilyo o ng gavel para i-convene ang sesyon. So sa hapon, habang nagsesesyon, i-authorize namin ng mga komite na magkaroon ng pagdinig para may ma-churn out, may mailabas ng mga resolusyon at ang panukalang batas ang mga komite na pwedeng pag-usapan sa plenaryo. SP, sorry, nasa talaga from my part. Masagot lahat ng summons. Promise ha. Apo. Sir, masagot lahat ng summons ng PROSEC tsaka ng defense on June 26. Tapos mabigay yung attestation. Pwede kayong mag-trial o hindi? O hihintayin niyo talaga yung reso from the 24? Dalawa yung hiniling. Wala talaga na Hindi lang, nagustuhan niyo ba yung suot nilang mga robe kahapon? 3 araw na paglilitis. Sa totoo lang ha, simula pa lang, tapos na agad eh. Magno-notice pa lang kami. Hindi kami sigurado kung tatalima sila sa mga period na yon. Halimbawa, sorry nag-practice kasi ko noon eh. Receipt controls when the 10-day period will start. So, hindi naman porkit ngayon pinadala, ngayon di matatanggap. So, magbibilang na uli kayo? Hindi, pati yung reply ng prosecutors. Pati yung pagpapadala niya, paano pag pinadala sa post office na ginagawa minsan ng mga litigant yon? It is the date of mailing that controls. So, kailangan naming intayin yun na mangyari at dumating. So, hindi namin, tas pag dumating man yun, bago kami mag-conduct ng trial, kailangan ngayon kami magbigay ng notice. Siyempre, may sapat ng panahon dapat para mabigyan sila ng impormasyon kung kailan nga ba ang paglilitis. Yung pa lamang nga eh, ubus na. Kaya nga, mulat-mula, ang sabi ko, hanggang summons lang ang pwede naming i-issue. At yung trial mismo, sa 20th na yan. Ayaw nyo lang maniwala kasi sa akin noon eh. Sinabi ko noon, ngayon naniniwala ka na. Nananampalataya ka na. SP, sabi niyo kasaysayan lang yung pwede mag-gusto. Do you think history will be kind to you in the night it comes? Again, pag sinabi kong kasaysayan lang ang pwede, ano na? Kaya nga kasaysayan ang pwede makapagpasa, hindi ako eh. Tatanungin mo naman ako ngayon. Again, I say that history should be the judge of all of our actions because history will have the the future will have the benefit of hindsight. Mas malawak na ang pananaw. Ano mang bagay na tiningnan mo ng malapitan? Ano mang bagay yan, kahit text ng telepono mo, hindi mo makikita at mababasa na maliwanag, hindi ba? Bigyan mo ng konting distansya, medyo mas maliwanag-liwanag mo na makikita. That for me is hindsight. That for me is history. And I think that would be a better judge than all of us who are living at this time with our own prejudices, with our own biases, with our own political colors that we're carrying, at least within the polling places when we vote. Thanks, SP. Huh? As what? As what? Pipilitin ko palagi siyempre na panatilihin ang order sa impeachment court. May sumisigaw na isa kahapon, di ba? Pinaano ko nga, pero ayoko na maging masyado malakas. Politically charged na mga proseso, kabilang na ang impeachment. Kung maalala mo, ang unang kongreso na kinabilangan ko, yung 11th Congress, 28 years old ako noon. Yun ang kongresong nagtangka mag-impeach kay Pangulong Estrada. Yun ang kongresong nagkaroon ng 3 speaker sa loob ng 3 taon. Hanggang ngayon, yun ang kaisa-isang kongresong nagkaroon ng 3 speaker sa 3 taon at nag-impeach ng Pangulo.
So, sa pananaw at palagay ko, base sa aking karanasan, normal na mataas ang emosyon ng mga miyembro dahil nga may mga pinangahawakan ng kada miyembro matitinding damdamin sa mga isyong pinag-uusapan at pinagbobotohan. Hindi ko na kinailangan pang kausapin sino man dahil sila na mismo ang lumapit sa isa't isa, napanood nyo rin naman. At nung medyo lumamig ay humiling ng pag-unawa sa nangyari, ilang minuto ang nakalipas lamang. Hindi na nga umabot doon dahil bago pa mag-suspend ay nilapitan na nila isa't isa at nagyakapan. Nagpapakwela siya, nagmano siya kay Senator Nancy na parang Nazareno. Hindi siya nagmano, nagpahid siya. No? Di ko dapat sinasorry ito. Joke yun eh. The Senate was suspended at that time. Pag suspended, okay lang yung ganun behavior. Ang hirap naman siguro, tao lang, na maging seryoso ka 24/7 kahit na hindi naman in session. Maski naman din siguro kayo, may panahon na nag-e-enjoy lang. Pero there is a time to smile, a time to cry, a time to be serious, and there is always a time for each and every emotion that a person may have. Ha? Okay. Bago ako tuloy ang magwakas, kung hindi ako pwede, dahil recess na, Kami pupunta. Sige, speak ko muna. okay lang. Teka, itinatalaga ako, hindi bilang personal na tagapagsalita, pero tagapagsalita ng impeachment court sa mga panahong ito, hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, dahil siyempre panibago naman yon. Itong break, kung may katanungan, kung hindi ako pwede, si Attorney Reggie Tonggol, tama ang pronunciation ko, si Attorney Reggie, Good morning. para pwede ko na kayong hindi sagutin. At hindi ako maniniwalang tungkol muna sa building yun, tapos liliko sa impeachment. Thank you and good morning.